Trending ngayon. Siguradong narinig nyo na ang balitang biglaang pagkawala ng bride-to-be na si Shera De Juan. For 19 days, lahat tayo nag-abang, nag-alala at nagtanong. Nasaan na si Shera? Matapos ang halos 3 linggong paghahanap, natagpuan na si Shera, ligtas at maayos. Recap muna tayo sa mga pangyayari. December 10, 4 na araw bago ang kanyang kasal, nagpaalam si Shera sa kanyang fiancé na bibili lang ng sapatos para sa wedding. Pero hindi na siya nakabalik. Ang mas nakadagdag pa sa misteryo, iniwan niya ang kanyang cellphone sa bahay, kaya lalong nahirapan ang lahat na i-contact siya. Imagine nyo na lang ang pag-aalala ng pamilya at ng kanyang mapapangasawa. From that day, a nationwide search began. Nag-viral ang kanyang kwento at lahat tayo ay nakiisa sa panawagan na mahanap siya. Fast forward to December 29, 2025. After 19 long days, ang Quezon City Police District o QCPD ay nag-confirm na natagpuan na nila si Shera. Saan? Sa Sison, Pangasinan. Yes, you heard it right, sa Pangasinan. Paano siya natuntun? Isang concerned citizen doon ang nakakita sa kanya at agad na ipinagbigay alam sa mga autoridad. Kaya shoutout sa'yo, kung sino ka man. Dahil sa'yo, natapos na ang paghihintay ng kanyang mga mahal sa buhay. Agad namang pumunta ang mga tauhan ng QCPD, kasama ang pamilya ni Shera, sa Pangasinan para sunduin siya. At dito na nagsimulang lumabas ang mga detalye. Sa isang video na shinare ng pulisya, makikita si Shera na kinakausap ng mga autoridad sa isang initial interview. Dito niya sinabi ang mga katagang naging viral ngayon, "Naglakad-lakad lang po ako." Yes, yan daw po ang ginawa niya. Sinabi rin niya na madalas siyang maglakad-lakad kahit sa madaling araw. Of course, marami sa atin ang nagtatanong, naglakad-lakad lang? Galing Quezon City hanggang Pangasinan? It sounds unbelievable, di ba? Pero yan ang kanyang unang pahayag. Ang QCPD ay hindi pa naglalabas ng full details kung bakit nga ba siya umalis at ano talaga ang mga nangyari sa loob ng 19 days na nawala siya. Ayon sa kanila, isa sa ilalim pa si Shera sa mas malalim na debriefing pagbalik nila sa Metro Manila. Bago pa man siya mahanap, may mga lumabas ng report mula sa pulisya. Base daw sa digital forensics na ginawa nila sa mga naiwang gamit ni Shera, may mga nakitang signs ng possible emotional distress or personal issues. May mga search history daw siya na nagpapakita ng kanyang pinagdadaanan. Pero again, wala pang opisyal na kumpirmasyon kung ito nga ba ang dahilan ng kanyang biglaang pag-alis. Ang mahalaga sa ngayon, si Shera ay ligtas na at kasama na ulit ng kanyang pamilya. Nakahinga na tayo ng maluwag. This whole situation also brings up a very important topic, mental health. Kung ano man ang pinagdaanan ni Shera, it's a reminder for all of us to be more compassionate and understanding. Hindi natin alam ang bigat na dinadala ng bawat isa. Ang naglakad-lakad lang ay maaaring simpleng salita, pero baka may mas malalim itong kahulugan. It could be a cry for space, a need to escape from overwhelming pressure, or something else entirely. Ang pressure bago ang kasal, o yung tinatawag na pre-wedding jitters, ay totoo. Pero minsan, mas malalim pa diyan ang problema. Kaya kung ikaw o may kakilala kang nakakaramdam ng matinding pressure, kalungkutan o anxiety, please huwag kayong mag-atubiling humingi ng tulong. Maraming organizations at professionals na handang makinig at tumulong. It's okay not to be okay, and it's brave to ask for help. Habang hinihintay natin ang official statement mula sa pamilya at sa QCPD, iwasan muna natin ang paggawa ng mga spekulasyon o judgment. Let's give Shera and her family the privacy they need to heal and process everything. Ang pinaka-importante, natagpuan na siya. That's the happy ending to this chapter of the story. I-comment nyo naman ang inyong mga saloobin sa baba. Let's have a healthy discussion.